Hello and welcome sa panibagong episode ng SEO Kwentuhan kung saan pinag-uusapan natin ang mga lighter side ng SEO. Hmm. Anong topic natin ngayon, sir? Well, mainit to mula nung last year pa. Ilan Mainit. tao? Halos nandito na tayo sa parang future kumbaga or nandito Mm. ginagawa na natin Mm. kung ano yung kumbaga ina-expect natin sa future. So, ang Yep. topic natin is AI latest trends and its effects sa mga white-collar jobs. Yan. So, Yung, to be, para dun sa mga hindi familiar, ano ba yung mga white-collar jobs? mm, To ano be ba? specific. Yung walang ganong manual labor. So, well, basically, yung white collar jobs kasi yung blue collar more on physical labor. So, tulad natin sa SEO, part tayo ng white collar. White-collar. Mm. More on computer stuff. So, yun. Okay. So, yung may mga expertise, accountancy, ganyan, Yan. lawyer, tayo, mga marketing specialist, tsaka yung mga developers kasama dito. Yan, malawak Kaya, yan. Kaya dito, ito yung topic natin kasi nandito rin tayo naka-under. Bread and butter. Bigyan mo nga muna ako ng opinion mo, sir, about dito sa AI. Ano bang anong opinion mo sa kanya sa SEO muna kasi nasa SEO industry tayo. So, tingin mo ba malaki yung impact niya na as of this moment nangyayari lahat ng to sa mundo? Like yung advancement ng AI and everything. Well, talagang for me, honestly, na medyo natatakot ako sa pwede maging impact ng AI. Kasi syempre yung trabaho natin, ayaw naman natin siya maapektuhan, 'di ba? Ng kahit anong scenario or kahit anong trends, technology sa future. As long as makikip natin yung ginagawa natin, syempre mag-i-stay. Pero marami na rin kasing nangyari talaga na nagbago yung mga Madami. yung mga trends, tapos nawawala din yung mga jobs na alam mo yun, dati uso, ngayon hindi na. So ayoko naman syempre mawala yun sa SEO. Pero at the same time, excited din ako kasi madami yung natutulong ni AI compare sa yung nawawala. Mas maraming yung pros and nag-uusbong cons. Oo, mas maraming dumarating na jobs, mas maraming dumarating na opportunities, tsaka mas napapadali niya yung trabaho ng bawat isa. Kaya for me, medyo mas mataas yung advantage niya. So, yung ito lang, linawin lang natin. Yung episode na to, hindi to fear-mongering about yung, mawawala ka ng trabaho dahil sa AI. So, we just wanted to give you an insight on what's currently happening right now sa mundo ng white-collar jobs, especially sa SEO, which comes to our first question, sir. Ano ba yung nakikita mong mga pinakabagong AI trends na dapat nating bantayan ngayong 2025? Magbigay ako ng konting example na yung talagang na-experience ko na ngayon, pero hindi ko naman sinasabi na nandun ako or nandun na tayo. Parang syempre, sino ba naman yung makakapagsabi ng future, let's say 6 months, 1 year? Ang hirap sabihin kung ano na yung mga trends, 'di ba? Kasi ang daming nangyayari, no? Mabilis, oo. Oh, so ako ang ina-expect ko na mangyayari nitong 2025 is that mas lalo pang tataas yung paggamit ng mga AI-powered search engine. At marami pa rin magkakaroon ng mga lalabas na mga competitions. 'Di ba si OpenAI nagkaroon siya ng isang competition ngayon si DeepSeek DeepSeek. sa China. So pwedeng alam mo yun, since mabilis na nga gumawa ng mga ganong model, baka mas marami pang country yung makapag-produce ng sarili nilang AI model at searches, 'di ba? So malaki yung pagbabago nun. Kasabay nun, syempre, yung mga tao, yung kung paano nag-search. Mamaya kasi, di natin masabi, ilang years, ilang months, baka tumaas or mag-level na yung dami na nag-search sa search engine versus sa mga AI-powered search engine. Baliktad, sir. Mas marami yung sa AI? Bata mo ba? Baka mag-level na. Di natin alam. Magle-level na. Okay, sa ngayon kasi, wala pa naman. Kumbaga, hindi pa sila nakakakalahati. Ng market share, no? Ng market share. So, hindi natin alam kung gaano kabilis na magle-level yung dalawa. May mga tao rin kasi na gusto pa rin mag-search ng sarili nila, no? Like ako, hindi ako nagre-rely, ewan ko lang, baka ako lang to, yung nagre-rely heavily sa
sa ini-spit out ng AI, like sa AIO, like yung sa AI overview, yung may citations doon or link na i-click ko, mas gusto ko pa rin, ewan ko lang, siguro dahil nasa traditional pa rin ako na, yung mga blue links, doon pa rin ako nagre-rely kung ano yung mga gusto kong tignan. Pero, eventually, yun nga, in the future, 6 months, 1 year from now, we will never know. Anyway, sige sir, continue. Pag mga searches, gano'n na tipong iisipin ko baka abutin ako ng, let's say, 30 minutes sa pagsasearch ng bagay na yun. Minsan, AI na yung ginagamit ko eh. Para mabilis. Para mabilis. Pero pag yung mabilis lang naman tapos gusto mo is like products and then yung makakita ka talaga ng mga customer reviews. Yan, syempre, ang ginagamit ko dyan, either social media o kaya Google. Kasi yan yung alam kong mas trusted yung mga results. Saka makakita ka talaga ng customer reviews. Sa AI, di ko alam kung naglalabas ng customer review. Di ba? Minsan, gawa-gawa lang niya. Minsan naman, ini-script niya yung isang website. So, yun. Yung ChatGPT ngayon, kaya na i-script yung Google Map eh. Ini-spit out niya na yung mga restaurant. Okay. So, kaya pala, napapansin ko din na tumataas na yung dami ng sessions galing kay ChatGPT referrals. Kasi siguro, nag-i-improve na nga kasi ng ganyan. Galing eh. Yun. May madadagdag ka pa sa trend, sir? Yung ngayon, yung inaaral ko hindi ko pa kasi talaga, for me, pa niya. Nasa early stage pa lang ako, tapos, medyo complex pa sa akin intindihin. Yung pag-create ng mga autonomous AI agents. Yan. Medyo marami nang gumagawa nito, lalo na sa SEO industry, marami na rin gumagamit. May mga napapanood na ako sila, Julian Goldie, sila Chris Palmer, i-start na sila integrate ng AI agents nila. So ano ba AI agents, autonomous AI agents? Ito yung hindi ito yung parang si ChatGPT custom, Custom GPT, iba pa yon. Kasi si Custom GPT more on ita-type mo yan, tapos maglalabas siya ng sagot. Tapos, kumbaga yun lang, ganun lang, conversational kayo. Pero kapag kay autonomous AI agents kasi, minsan siya na yung mag-iisip. Natututo siya kung paano niya gusto, o kung paano mo gusto maging result. So, nakadepende sa pag-learn niya ng mga pinag-uusapan nyo, ganyan. At nakaka-adapt din siya ng mabuti sa ginagawa niya. Kaya, ayun, may sarili siyang isip eh. Parang ganun yung gusto nilang iparating dito kapag nakagawa ka ng autonomous AI agents. So, yun. Anong platform ginagamit mo, sir, for AI agents? Yung madalas ko nakikita kasi ngayon, N8N. Yun yung... Sikat. Oo. Pero ang hirap, for me, ang hirap pa talaga, lalo na kapag medyo sanay ka na sa make. Parang napakalaki ng complexity na dinala ng N88 na yun. Medyo complex nga siya kasi may hindi man konting code, pero kailangan may alam ka sa mga expressions. May JSON code. Code. Yun yung pero ang galing niya, sir, kasi nakita ko na yung mga tutorials niya. Tinatry ko rin siya aralin. Medyo sanay din ako sa Zapier o kaya sa make.com, pero ito kasing N8N, tawag dito, bukod sa AI agent, meron siyang multi-AI agent. Pwede mong gawin multi-AI agent. Like, for an instance, meron kang isang AI agent for keyword research. May pwede kang gawin na susunod na workflow doon. Like, kapag na-hit niya na yung end loop ng automation mo, pwede niya na ibato doon sa isa pang AI agent na gagawa na ng, tawag dito? Next step. Like, kung gusto mo content creation or kung guest posting ba yan. Tapos, after nung guest posting ngayon, pwede nyo nang isend dun sa isa pang AI agent na mag-outreach na. So, ganun siya. Parang multi-AI agent yung pwede mong gawin dun sa N8N. Kaya, alam mo, nakakatakot kasi may nakita ako na video sa YouTube. Parang tutorial siya. Lang siya sa Telegram. Nagsabi lang siya na, hindi to sa keyword research pero kasi pwede mo rin siyang gawin eh. Like, naiisip ko na pag sinabi ko sa Telegram na do a keyword research for kunyari lang, AI video generator. So, pag nagsabi siya doon, automatic, mag-send yun doon sa parang AI bot and then, ibabato nga na doon sa mga AI agent na dapat gumawa nun. Like, di ba? Parang, ano na lang yung magiging purpose natin. Yan. Di ba? So, anyway.
Meron pa nga ako nakita eh. Oo. Pero hindi pa siya advisable talaga sa ngayon ah. Oo. Yung katulad niyan, may keyword research tapos gumagawa na rin ng content brief. Tapos pag lalabas na siya ng content and then Mm, hindi pa doon natatapos yun ah. Pwedeng direkta na agad na mapupunta sa website. Like i-connect sa WordPress ganun. mm, Tapos yung mga ano niya, yung final step niya is magiging blog post na. So mm, may kakaiba. Kumbaga parang ano yun, mm. napaka-convenient naman gawin yun pag Oo. research ka lang ng research or run ka lang ng run ng AI agent mo tapos magkakaroon ka na ng blogs. Pero posible na eh. Kasi yung, kunyari, meron kang AI agent for writing the blog, i-connect mo siya sa AI agent na magko-correct ng mga grammar mistake nitong isang AI agent na to. Pwede niyang gawin yun eh. And then at the same time, magpa-fact check na rin. So, Mhm. parang may loop lang siya, dire-diretso. Tapos, merong pwede ka rin gumawa ng isang AI agent na siya yung pinaka-manager ng lahat. Mhm. Na doon lahat ibibigay yung output for rechecking, tapos i-send sa'yo for evaluation, ganun. So, yun lang. Bukod dyan sa N8N, may iba pang pwedeng gamitin like relevance.ai. Late node, pwede rin gawin. Yung mga tawag dito yung mga medyo mura kasi medyo mahal yung N8, Oo, mahal. N8N eh. Oo. Medyo mahal pero yun. I'm glad sir na pinag-aaralan mo na yan kasi it's a sign na kumbaga di tayo dapat nagpapaiwan like nagle-level up tayo dun sa mga ginagawa natin. Anyway, Mhm. may mga trends ka pa sir for 2025? Siguro yung madadagdag ko na lang is yung nakita ko lately. Di ko nga Mm. alam kung totoo ba to or hindi eh. Alin Yung, yan? di ba, ito sa news, yung mga mahilig sa NBA, di ba si Luka Doncic na punta na siya sa LA. LA, sa Lakers, Oo. di ba? Mm. Parang may napanood akong video niya na parang siya, pero parang hindi siya. Kasi yung sinasabi Deepfake? niya, deepfake. So, ito yung mga tingin ko, hindi siya magandang trend pero mangyayari to sa future eh. Na mas Mm-mm. dadami pa yung ganun. Oo. Kasi madali nang mag-generate si AI ngayon eh. Basta may nilagay kang picture, may nilagay kang Oo. script, automatic kaya niya na gumawa ng video, di ba? Yung nakita mo yung sa yung mga nagpapa-edit. Sorry, pwede ba pa Sa Tapos editing. ginagawa nilang video nung nagkikiss yung dalawa. Parang ganun. Ang kulit nga eh. So, ewan ko lang. Napakadaming nagagawa ngayon. Kung, Oo, saglit na lang din yun gawin eh. Parang, yun nga, meron ka lang tool din na kailangan. Meron pa ako isang pina-follow ngayon yung naman, mga ginagawa niyang interactive yung pictures na luma. Kunyari, oo, may oo. picture nung 1950s, yung lugar na yun, tapos biglang gagalaw yung mga sasakyan, mga Gagawin yung ganun. buhay, no? Oo. Oo, nagiging ganun. So, yung mga ganun, maganda siyang gamit nung ganung tool. Pero yung Mm-mm. mga deepfakes na alam mo namang makakaapekto sa life ng tao yan, mahirap maniwala. Nag-ano na rin, no, sir, yung mga ibang platforms. For an instance, kunyari GitHub, nag-ano na rin sila ng, parang ginagawa na lang AI-powered yung mga tawag dito, yung pinaka-software, sila mismo, yung website. Like sa Canva, di ba? Nag-AI-powered na rin sila. Like, hindi sila, kumbaga, gumagawa sila ng in-house ba tawag doon? Hindi in-house eh. Parang yung sarili nilang server na AI na sila yung gumawa. Hindi kasi sila umaasa dun sa ibang like apps pa. Pero, well, speaking of Canva, marami na silang acquisitions na ginagawa in terms of AI like yung Leonardo. Kinuha na rin nila yun. What I'm saying is yung trend is most of the businesses, especially sa SaaS, they're also incorporating AI dun sa nila, sa tawag ito sa Sa pinaka-platform nila. softwares nila. Yung Google Ngayon- Sheet, meron na rin, di ba? Ngayon kasi pagka yung SaaS ngayon, tas walang AI, parang ang Bulok. late mo naman, parang gano'n. Oo, di ba? Dati, di mo naman pinapansin yun, pero ngayon, Okay, pag walang AI, Dologs naman. itong sa pangit, ganun agad eh. Kaya nga. Sige, sir. May mga multi-modal na rin sa nakikita mo sa ChatGPT. Ang dami nga ng parang, ba to? Kiklik yung ChatGPT ngayon. 4.0 with scheduled task. O3 May beta mini. pa yan eh. O3 mini high. Di ba? Marami pa. And ewan ko if totoo yung sa bali-balita na yung GPT-5, lalabas na siya ngayong taon. So, hindi ko pa alam. Pero mas mataas yung capacity nun na tawag dito. Hindi ko alam kung ilang characters yung pwede mo nang ilagay dito sa GPT-4. Characters in terms of yung tawag dito, yung prompt mo. O sa prompting mo. Kasi minsan medyo mahaba na eh. And at the same time, may mga ikakarga ka pa na na tawag dito, attachments.
So, doon siguro mas malaki and parang mas mabilis yung tawag dito, response time niya. Meron So, pa ako sa ChatGPT, 'di ba pwede na ngayon doon yung i-edit mo mismo yung generate niyang let's say content, doon ka na mag-e-edit. Parang oo, yung yung canvas. Paperflex, parang yung kay Claude, oo. Yung cloud. Tawag dito. Medyo nababagalan pa ako sa kanya. Kaya Mm, siguro pag dumating yung ChatGPT 5, 5. baka Mas bumilis na mabilis yan. na. Sana. Nakita mo yung yung tweet? Gustong bilhin ni Elon yung ChatGPT ata yun. Hindi ko pa na ano yan. Parang hindi ko alam yung exact figure, correct me if I'm wrong sa mga nakikinig. Parang nag-tweet si Elon, sabi, I'll buy ChatGPT ata yun for 74 billion ata yun, sabi niya. $74 billion. Sabi niya, okay, parang I'll accept that, sabi nung may-ari nung GPT. This is But I'll man. but I'll buy Twitter for $7.4 billion. Sabi niya ganun. Tinataunt niya si Elon Musk, no? Lahat naman gustong bilhin ni Elon Musk. Yung Mars nga gusto niyang puntahan. Siguro, sige sir, sa isang trend pa siguro, nakikita ko rin yung AI regulation tsaka yung ethics department ng iba't ibang governments. Parang na sila, nagdodraw na sila ng clear guidelines sa AI usage siya, yung mga copyright issues kasi sobrang dami na. Yun, parang well, it's time na rin naman na early stage pa lang nung AI revolution, magkaroon na ng parang hindi naman rule book, pero magkaroon tayo ng sense of responsible AI practices. Kasi for the most part, mag-e-evolve to eh. I've watched a YouTube interview sa isang ex-Google officer. So siya, parang sa AI department talaga siya ng Google. Si Mo Gaudat. Basta sa ko siya napanood, The Diary of CEO. Pwede niyong follow yung YouTube channel na yun. Tapos sabi niya, parang dun sa parang open forum nila, like nung nag-meeting sila, gusto nilang i-stop sana yung advancement ng, Gemini, ganyan, yung mga AI products nila. Pero iniisip din nila, kapag nag-stop sila, yung ibang tao yung gagawa nun para sa kanila. Yung competitors nila, basically, yung gagawa nun kung di man sila. So, kailangan nilang mag-adapt kasi meron din silang mga stakeholders, di ba? So, continuous yung evolution, but the thing is, are we having enough parameters para hindi to maging catastrophic, di ba? Kasi naiisip na natin gagad yung Terminator, yung ganyan kay Arnold Schwarzenegger na pelikula, yung pagbabariling kayo ng mga robot sa broad daylight, 'di ba? So I do hope ngayon pa lang yung mga AI regulation tsaka yung ethics department ng mga governments restrict. Tulad yan, may deepfake. So paano yan mare-restrict, 'di ba? In the near future, 6 months, 1 year from now, baka mas maganda na yan, 'di ba? Parang wala nang glitches. Parang sobrang solid na, kaya ayun lang. Yan, may dalagdag ka pa, sir? Dami na natin sigurong pinag-usapan about sa trends. I think yun na yung sa ngayon. Pero Sige, marami yan for sure. Maraming lalabas marami na pa. Mm-hmm. bagong trends. Follow na lang sila sa mga, may mga pina-follow ka ba na like AI personality yung mahilig mag Ano ba to sa YouTube, wait lang hindi ko kasi kabisa, AI Advantage, tama ba? Okay. AI Advantage. Siya yung fina-follow ko for news. Kasi ayun, pwede niyo i-follow din siya. Pagdating sa mga sa mga automation, si Nick Saraev, ayun, pwede niyo ring i-follow yun. Mostly ang ginagamit niya is N8N, the integration of Make. So pwede niyo rin siyang i-follow. So ayun. May mga courses yan kaso medyo baka okay, nakita ko to sa school.com school meron siya. Parang monthly basis. Kaso baka mabaliw ako sa dami ng inaaral. Oo nga Ayoko munang i-pursue. Anyway, moving on, sir. Saang industries kaya yung may pinakamalaking epekto AI sa trabaho, sir? Well, yung mga nakita ko previously sa content writing, talagang malaki marketing, no? Sa marketing, yes. As a whole. Pero yun nga, yung pinaka-affected is yung content. Yung nagsusulat talaga ng writing. Copywriter. Tapos sa data analytics, kasi medyo kaya-kaya naman ni AI analyst ng data 'di ba? Pero hindi ko naman sinabi na porque naapektuhan sila is 100% wala na yung alam mo 'yon, yung kanilang trabaho. Pero may nakita nga ako sa World Economic Forum, nag-post sila ng parang infographics and sinabi dito yung most vulnerable na work
sa AI replacement yung mga marketing, okay, mga writers, mga software engineers, syempre, tsaka mga bug testers kasi si AI magaling mag-debug eh. And then pati yung mga accountants na apektuhan din. At syempre yung mga data entry. Pero dito ang pinaka lang is like 46% to 80% yung maapektuhan sa kanila. Pero meron pa ring 50 to 20% na sila rin yung gagawa ng trabaho. Which is nakikita naman natin sa atin. 'Di ba? Ako, for example, sa work ko ngayon, isa akong link builder. Dati, pag nag-iisip ako ng topic, talagang, alam mo yun, yung iisip ka ng topic na related sa'yo, pati dun sa ka-link build mo, yung angle nun. Ngayon, Oo. ang dali mo nang gagawin ng topic kasi kayang-kaya ni AI na ipag-connect parehas na ICP, di ba? Parehas na target audience. Kayang-kaya niya i-connect yun. So, yun. Ibig sabihin, napabilis niya yung trabaho ko. Pero sa huli, ako pa rin yung magde-decide kung ano ba yung ibibigay kong topic dun sa ka-link build ko. So, Yes. ayun. Pati brand voice, no? Alam niya na eh, kapag kunyari Oo, nagsusulat. yun. Sa branding. Minsan, Galing eh, pabasa no? mo lang sa kanya yung isang vlog, alam niya na yun eh, kung paano ba yung way ng, ano ba to, point of view yung ginagamit, anong tone, ganyan. Sino yung mga ICP nito, kayang-kaya niya na. Yeah. Speaking of statistics, sir, ito may tinitingnan kasi ako dito. Recently nakita ko to sa anthropic.com. So Claude, search nyo na lang the Anthropic Economic Index. So may kita nyo doon yung mga percentage ng mga tawag dito, yung mga tao or yung mga professions na gumagamit ng tawag dito AI. So, yan. I-search nyo lang Anthropic Economic Index. So, ang natatawa ko kasi naiisip ko kanina pa yung affected industries, yung sa Jollibee. Kasi recently, kumain ko Oo sa... nga. Oo Kumain nga, men. Tama ka dyan. Kitang-kita yan. Kumain kami sa Jollibee. Tuwa yung anak ko kasi nakikita niya yung mga robot na yung sa dining area. So, basically kasi, ang dining area, ako dati kasi nag-Jollibee ako, nag-work ako sa Jollibee. So, pagka hindi ganong busy, ang nasa floor, depende sa laki ng store, siguro mga 2 or 3 yung nasa labas. No, kasi may magbe-break dun eh. So, relievo sila. Dun dito sa may SM Ora na Jollibee, isa lang yung nasa floor. Taga-deliver lahat yung mga robot. So, ano lang yun, parang nag-i-encode na lang siguro yun? Or yung sa bayad? Nagbabas. Yung yung tawag dito yung nagsiserve sa dining area mismo. Yung nagbabas ng mga table. So isa lang siya. So galing. May mga pa rin, may mga kahera ganun. Tapos wala na rin yung tawag dito yung mag-advance order ka, wala eh. May malaking screen ka lang, 'di ba? Meron na silang touchscreen. Kaya nga eh. Tapos yung mga robot yung nagdi-deliver ng mga pagkain. So, ang galing. Umiiwas-iwas pa yun yung robot na yun. Pag may nakita paa. Alam mo ba? Dito sa amin wala pa kasing ganyan. Wala pang robot dito sa province. Wala yung pa. yung kiosk pa lang, yung mga kiosk. Kiosk ko. Diyan mag-uumpisa yan. Kumonti na kasi mapapansin mo, kumukonti na yung mga nagtatrabaho sa mga fast food chains dahil sa ini-implement nila na yan. Kaya nga eh. So, yun. Ano pang industry, sir? May naisip ka pa? Na-apektado talaga ng AI? Basta more on sa technology. Tsaka meron din ako nakita yung sa art kasi 'di ba ang ngayon, yung mga designer kasi depende sa pagiging kung ano bang dinidesign. Minsan kasi meron na ngayon yung sa Photoshop, meron na yung itatype mo lang yung like say yung background ano yung kailangan. 'Di ba? Kumbaga, nandun pa rin naman sila, yung pagiging creative part. Pero yung dati kasi mano-mano yung ginagawa. Like, magke-create ka talaga ng background sa sarili mo. O kaya kukuha ka sa mga available, yung mga Pixabay, mga ganyan. Mga ganang Pixabay, Ngayon kasi, tatype mo na lang kay Photoshop na, kunyari, lagyan mo ng background yung ganito. Yan, mag-generate na siya kaagad. Gamit ka rin ng ibang image tag dito, generator like Midjourney, mga ganun. Magkakaroon ka na agad at salpak mo lang yung tatanggalin mo lang yung background nung halimbawa ikaw gusto mo pupunta sa Wonderland. So tanggalin mo lang yung background mo tapos isalpak mo dun sa nagawa mong bagong image. So ewan ko, magaling na talaga ngayon yung mga may nakakatakot. Pero siguro yung mga painting, no? May nagpe-painting na ba na nakita ka na AI? Yung Web3 ang nakikita ko.
Okay, Pero ano okay. pa rin naman yun, original creations pa rin yung mga yun. Pero meron Mm. din ako nakita na AI painting na nagbebenta na sa Shopify pa nga yung website nun eh. Kasi naging competitor namin. So nakikita ko, okay, AI generated to mga picture frame na to. Kumbaga, Mm. mamimili na lang yung tao and then ipapadala na agad sa kanila. Pero lahat Mm. na yun unique. Kasi gano'n lang ba kabilis generate AI? Magdadagdag siguro. Kasi ito, nung pumunta kasi ako ng kasal nung pamangkin ko nung nakaraan, tapos nakausap ko yung asawa ng pinsan ko. So, siya, VP ng isang malaking call center dito sa Pilipinas. So, sa kanila, unti-unti na sila nagbabawas ng tao. Mhm. And sa BPO to meron na Mm. silang ginawang system within their call center, tawag dito, yung sa pinaka business nila, may mga engineers sila na gumagawa ng halimbawa, kunyari, ang kausap mo, Sir Gab, is nasa Spain. So, yung nasa Spain na yun, pag nagsalita, automatic siya matatranslate pag narinig mo. Mhm. Automatic siya magta-translate into English dun sa other side, sa'yo. Tapos Okay. ikaw naman, pag nagsalita ka rin, papunta naman sa kanya, automatic na yun magta-translate into Mm, Spanish. So, yun yung nice. galing. So, sabi ko, may ganun na pala. Eh, di ba ang mahal ng alam ko, nakikita ko dati sa mga job post kapag ganun yung, yung level mo, like meron kang Mm. ibang alam na language, Dual, mas mataas yung dual, bayad sa'yo. multiple language, ganyan. Oo, di ba? Mas mataas yung bayad sa'yo eh. So, Oo. paano na yun, di ba? Ayun, nagbabawas na sila ngayon. Tapos, I see. ano ba? Yung mga chatbot, Mm. yung mga AI chatbot na ngayon talaga na, kunyari, lalagay ka lang ng database nung pinaka-chatbot, yung PDF, lahat ng tungkol sa company nyo, lahat ng prerogatives, Mm. lahat ng FAQs na pwede niya sagutin, ilagay mo lahat sa PDF, tapos gawin mo parang knowledge bank ng AI chatbot na yun. Kaya niya na sagutin lahat ng queries. So, Oo. bawas na naman ng tao yun, di ba? Eh, ewan ko, anong nangyayari sa atin eh. Yun, Naalala ko tuloy si Pibo Lim, yung content creator. oo, oo, oo. Anong Mayroon na ginawa? siyang, yung may pinapakita siya na ita-target mo na is, for example, yung courses natin, di ba, ang target lang natin doon is mga Pinoy. Mm-mm. Pwede kasing i-translate na natin yun into different languages para pati yung mga ibang Nga, country, no? pwede na matuto sa ginagawa natin, di ba? Mm-mm. Grabe, no? Using AI. So, Mm-mm. ganun siya. Nagmamarket na siya using AI sa iba't ibang global na yung reach niya kasi kaya niya Mm-mm. na mag-Spanish, kaya niya na Ang galing, no? mag-German, diba? Ang galing. Pati yung buwan ng bibig Oo, na meron. nakukuha. May nga ako, may pag-eksperimento kung isang, tawag dito, AI tool. Ano naman siya, tawag dito, sa video. Di ba, usually nagbabasa, kunyari, for YouTube short, or kaya sa Instagram, or kaya sa TikTok. Di ba, usually may binabasang script. Doon yung mata mo, parang i-correct niya na nakatingin lang lagi sa camera. Galing. Oo. Ang galing no? Anyway, balik pala tayo dun sa industries. Speaking of analytics, sir, sa finance nakikita ko na siya na meron ng mga tools for algorithmic trading. Like, Mhm. oo, parang inaaral niya na yung flow ng market and siya na bahala mag-trade para sa'yo. So, ang galing, no? Lahat yun, i-analyze na nung AI para sa'yo, tapos sila na rin mag-trade. So, if buy high, sell low. Mali. Buy low, sell high, parang gano'n. Mhm. Kapag nagtitrade ka sa foreign exchange. So, Meaning yung mga parang, di ba may mga iba pang, yung trabaho na apektuhan yan? Yung mga advisor something? siguro Mga mga nag-a-advise. mga Mga trader. mga trader din. Kasi dati may pina-follow ka, Spark Toro ata tawag doon. Yung magpa-follow ka lang dun sa mga nagtitrade. Tapos kapag nag-up sila, i-up ka rin, parang ganun. Pero ngayon meron ng robot para mag-trade para sa iyo eh. Mm-mm. So, scary. Ay, isa pa pala, sir. Sa ibang bansa ata, Japan ata to or sa Germany ba? Yung may self-driving vehicles na. Like yung sa transport. Drivers. Oo, Oo. oo, sa transport. So, yung mga truck, especially yung mga truck kasi Mm. lang naman yan usually may certain speed lang naman silang hinahabol. Tsaka usually isang straight lang sila pag sa ibang bansa. Dito lang kasi pag-ewang-gewang yung driving. Dito lang na maraming dinadaanan. Makukulit eh. So, May nagbablog na ganyan sa ano yata yan, bandang
United Arab or Dubai na yung UAE. sobrang haba, 8 hours na nagda-drive pero puro Grabe. disyerto lang. Oh. Pero mahahaba kasi yung mga travel time nila no? Oo ko. Soon. Baka ganun na yung mangyari rin sa... Kaya lang maiinip din yung robot dito. Ang traffic. Anyway, next question Baka natin. bumangga sa kung saan-saan, ano? Oo. Mabaliw na. Ba't ganito? Ang travel time lang na nakalagay sa Google Map, 20 minutes, but inabot na akong 3 hours. Ano yung mga key skills, yung mga skills na dapat or kailangan matutunan para hindi mapag-iwanan ng AI? Yan. Siyempre, yung pag-adapt sa mga para sa akin sa SEO, yung pagte-testing sa mga tools. So like kung may mga bago ngayon na lumalabas, try nila para if ever ma-encounter nila yung mga ganung problem. Kasi yung iba nahihirapan sila mag-upskill kasi hindi pa nila natatry, tsaka minsan mahal yung mga tools. Di ba meron naman ngayon yung mga alternatives like yung sa yung kinukuhanan na Sumo. Diba? Meron doon lahat naman ng may AI na rin doon, may mga AI tools na rin doon. Kung ano yung naiisip nyo, pwede kayong mga alternatives doon. Ang point is that matesting nila kung paano ba yung, let's say, yung make.com. Baka hindi pa nila natatry yun. May free rin yun, pwede yun. Oh, may free din yun. Yung Init medyo mahal talaga eh. Mahal talaga. Natatry ko lang yun kasi meron akong isang, yung SEO manager ako doon sa isang agency. So siya yung nag-avail, tapos kami, yun, inaaral namin, tsaka experimentation. ine-edit namin yung mga nandun. Pero kung ako yung gagawa from scratch, parang mababaliw ako kasi ang daming aaralin, ang daming kailangan. So yun, kaya kailangan mag-aral sila kung paano ba gamitin yung mga tools na yun. Kung gusto nilang makasunod, hindi. Tsaka yung sinabi mo nga, let's say si Screaming Frog na lang example, nag-integrate na kasi sila talaga ng AI dyan diba? So, mag-follow kayo, let's say, sa mga expert na alam nyo madalas puro AI yung sinasabi or pinag-uusapan. O kaya, mismong sa Screaming Frog, mag-post kayo dyan. Minsan kasi naglalagay sila kung ano yung mga new features na ina-add nila. So, kung meron na silang AI integration, itry nyo yun, subukan nyo yun sa mga website nyo. Meron ngayong mga murang ang Screaming Frog dyan sa mga groups. Yung parang group buy. Group buy, Follow na lang sila sa mga group natin. May mga nagpo-post yan. Ano pa ba? For me, ano pa yung mga skills na kailangan matutunan para hindi mapag-iwanan ay yung ang hirap sabihin eh. I mean, ano pa ba yung mga skills na na sa tingin ko lahat halos naapektuhan na talaga ng AI. Ang pinaka na lang talaga is mga soft skills na yung hindi niya kayang kayang labanan, like yung pagiging creative mo. Kaso hindi naman kasi to skill na something na parang i-improve eh. Minsan built-in sa'yo to na creative ka, di ba? So, basta yung pag mabilis ka lang sanang matuto, yun. Lagi kang katulad ni Coach Jello, laging nagtitingin ng mga tools, laging nagpo-follow lang sa mga bagong trends. Kasi pagka ganun ka, parang ikaw na rin yun. Kumbaga, ikaw na rin yung gumagawa ng mga bagay na yun. Sige, dagdag na ako sir sa key skills. Siguro yung mga SEO ngayon and content marketers, kung meron kayong extra budget, bumili na kayo ng ChatGPT Plus. Kasi marami na kayong magagawa eh. Kumbaga, sa bagay. halos lahat ng repetitive task pwede nyo nang padaliin dito sa paggamit ng ChatGPT. So around 1,000 pesos lang siya. Pero ang ibibigay niyan sa inyo is helping hand. Like meron kayong virtual assistant na especially kapag marunong na kayo ng gumawa ng GPT. So sobrang dali lang gumawa ng GPT. Okay? Pinaka-basic lang na dapat yung matutunan muna. Key skill is yung prompt engineering. Medyo mabigat yung term ng prompt engineering. Pero lang yun, fancy way of saying na kung paano mo utusan yung GPT. Ano yung gusto mo? Magaling kayo mag-utos. Oo, magaling mag-utos. Pag tamad ka, ayan, sa'yo to. So, yun. Yung prompt engineering, basically yung pagka-craft ng effective prompts dun sa AI tool na gamit mo like ChatGPT. Hyper specific as much as possible. Halimbawa,
gagawa ng kunyari may prompt ka for creating a blog. So, dun sa blog mo, ano yung tone, ano yung perspective, o kung kunyari sa blog mo may specific ka ng taong dinidescribe. So, lagay mo rin 'yon. Ano yung ano ba ba? Bukod sa topic kasi topic dapat nandun na 'yan eh. Ano yung point of view? Kung gusto mo ba siyang haluan ng sarili mong point of view, ano yung mga notes na dapat niyang huwag ilalagay? Kunyari, huwag ka May magbibigay ng compliance. mga ganun. Kunyari, ang sinusulat mong blog is about left wing, kunyari thinking ganyan. Huwag ka magsusulat about right wing, ganun. So, bibigyan mo siya ng specific details kung ano yung mga gusto mong ilagay. Kaya, yun nga, sabi nga ni Sir, dapat magaling ka mag-utos. Okay? So, yun. Isang key skill din is siguro yung sinabi rin mo rin Sir Gab, tawag dito, palawakin ko lang, yung AI literacy. Tulad dito, kung naikinig ka dito, you are aiming for literacy sa AI. If your job is, na naaapektuhan na ng AI, no, huwag kang matakot i-embrace. Kasi the more that you go against it, the more na mapag-iiwanan ka. So, yung AI literacy, napaka-important. Kaya sinasabi ko sa inyo, ChatGPT o kaya Gemini, kasi halos magkapresyo lang sila eh. No, kaya Claude, so maraming large language models na pwede kang mapag-umpisahan ng journey mo sa AI. Claude, ChatGPT, Gemini, pwede ring Perplexity.ai. So, yun yung mga medyo mura kasi 1,000 plus lang yun eh. 'Di ba? Yun yung mga pwede mong umpisahan. And then, pag-aralan mo na yung mga prompt engineering, punta ka lang sa YouTube. Paano ba yung tamang prompting? Tapos, sumunod nun, paano gumawa ng, kunyari sa ChatGPT, paano gumawa ng GPT? Diba? Yun yung mga pwede mong umpisahan na gawin. And siguro pag nag-level up ka na ng konti, tulad ng ginagawa namin ni Sir Gab ngayon, nag-aaral kami ng low code or no code automations. So, doon naman papasok yung mga sinabi ni Sir kanina like yung Make, Integromat, or yung Zapier. Kasi medyo high level na yung N8N eh. Kasi ako medyo nababaliw din ako doon. Pero, yun, pwede kang gumawa nun. O kaya try nyo yung medyo mura, active pieces. So, meron din siyang mga free. Halos lahat may mga free. Kaso sa free version kasi, limited lang yung magagawa mo. Like if may ipina-follow ka sa YouTube na instruction, hindi mo siya ganong masusundan kasi yung mga na-unlock nila na mga capabilities sa mga paid version lang yun. So, ayun, yun lang. May matalagdag ka pa, sir? Sorry, pahaba ako. Pinaka-importante din sa tingin ko na dapat nilang aralin habang nag-aaral din ng AI, yung communication skills nila sa, diba, sa SEO napaka-importante kasi yung pakipag-usap sa client, yan naman hindi mawawala kasi hindi mo naman pwedeng ipakausap sa AI yung client, diba? Okay, pwedeng yung output mo gawa ng AI yan, pero yung the way na i-deliver mo yun sa client, diba? Paano mo siyang... Iba pa rin. Iba pa rin, ikaw pa rin yung mag-iisip. Pwede siguro yung script, yes, mapapatulong ka kay AI, pero yung the way na, ayun nga, i-communicate mo siya. So, importante pa din talaga, communication skills. Tsaka yung mga gustong, tulad dito, sa podcast, gumawa ng podcast, o kaya yung mga makapagsalita sa mga conferences. Ayan. Diba? Napaka-importante ng communication skills. Speaking of which, sir, nasa soft skills na pala tayo, no? Ano yung hindi niya kayang palitan? Tulad yung sinabi mo kanina, yung pakikipag-usap sa, ayun, hindi niya kayang palitan yun. Oo, hindi niya kayang palitan yun. Ano pa ba, sir, yung mga soft skills na hindi niya kayang i-replace? Siguro, kasi pinag-usapan natin yung key skills na dapat na magkaroon tayo. Pero, yung mga soft skills na dapat din natin din kalimutan na i-develop kasi nga, hindi siya pwedeng i-replace ni AI. Oo. Kung mag-focus tayo, like sa SEO na lang, syempre yung fundamentals dapat alam nyo pa rin. Kasi minsan, yan, nakakalimutan na yan. may mga kasi na SEO na akala nila porket may AI tools, saglit na lang talaga lahat. Kumbaga, wala nang, alam mo yun, hindi mo na kailangan reviewin to, hindi mo na kailangan tignan kung tama ba yung sinasuggest ng ChatGPT. Though marami talagang natutulong, kahit ako, may mga nakakalimutan akong bagay, pero pagka nag-suggest na si ChatGPT, talagang, yan, lumiliwanag yung isip. Pero, lumiliwanag ang buhay. pero para sa akin talaga, mas okay pa rin kung alam niyo yung fundamentals ng SEO. Alam niyo kung ano, para hindi kayo pwedeng lokohin ng AI.
Okay. Tapos, sa soft skills, yun nga yung communication, tapos yung creativity. Ito, Mm. di ba, yung sa content writing, minsan, oo, nagsasuggest si AI na mga topics, ganyan. Mm. Pero, what if tayong dalawa, isa yung keyword na tinitignan natin, edi parehas lang ng, Oo. parehas lang ng suggestion sa ChatGPT, di ba? Kumbaga Oo. wala yung creativity na, Mm. ano yung nasa yung creativity doon? Minsan nasa tao pa rin talaga yon Sa prompt mo. Tsaka kung ano, kung sa tingin mo, kaya mo pang i-improve yung in-improve ng AI, Mm. 'di ba? Mm. May Doon certain na point of papasok views 'yun. no? May point of Mm. views kasi na, ewan ko, sa imagination din kasi talaga ng tao eh. Kasi may certain point of views na hindi yun nakukuha kagad ni AI. Like, kung ano yung upbringing mo. Minsan yung mga upbringing mo nga, minsan nakaka-apekto pala sa decision making mo eh. 'Di ba? Mm. Kung gaano ka katibay nung mga panahon na bata ka, yung mga breakup mo, 'Yun. yung mga Totoo ganun na 'yan. eh. Di naman na-experience yan eh, ano eh, ni AI eh. Wala namang pakiramdam 'yan eh. Oo. So, ano, yun. Sige sir, sorry, puputol kita. So, yung nasabi ko na ba yung creativity? Oh, tama. Yes, oo. Nasabi ko na yun, yung sa content writing nga. Mm. Tapos yung ano rin, pag QA na lang din sa mga sinasabi ni AI, dapat marunong Mm. kayong tignan kung necessary ba to or napapanahon ba. Kasi based sa experience ko no, kasi di ba, SEO manager ako dun sa isa kong company. Mm. Minsan alam na alam ko kapag gawa sa AI or pure AI yung Yung naging binabasa mo. recommendation ng mga SEO namin. So, Mm. pag ganun, sabi ko, okay, medyo ano pa talaga. Medyo inexperienced pa yung iba na gumamit ng tool. Talaga Mm. nagre-rely sila 100% doon. Hindi na nila tinitignan kung it makes sense ba na, let's say, yung pinapa-refresh ni AI is, nyari, ano to, yung sa mga company news, tas may nakalagay Mm. lang 2024, ipapa-refresh mo sa 2025, company news nga yun, di ba? Ano i-refresh mo doon? Yung mga ganun bagay. So, di ba? May common sense. Walang common sense yung ganun. Akala ko nakalagay dun sa suggestion niya, in the ever-evolving landscape. May nakita kong previous client na ganyan na, yung mga Mm. vlog niya ganun. Oo. So, thread flag alatang AI yung gumawa. Kasi yung Oo. mga, let's dive into this, ganyan, The in the unsung world of, heroes. obvious na obvious eh. Oo, kaya nga eh. Anyway, yun sir. Sige sir, ako magdadagdag ako sa soft skill. Ang hindi, sa akin isa siguro sa pinaka hindi niya kayang gawin, yung leadership tsaka yung people management. So, hindi ko alam kung paano magmamanage yung yung AI. Pero, in the future, siguro kaya niya mag-manage ng tao. Pero yung makapag-inspire ba ng tao. Halimbawa, ikaw, kunyari, sa case mo, sir, ikaw yung SEO manager. 'Di ba? Yung leadership tsaka yung people management, hindi yan siguro Di ba? may mga key points sigurong ibibigay sa si yung AI, like mga may scrape niya sa mga blog na nagdi-discuss about leadership and people management. Pero at the end of the day, nasa sayo pa rin yun eh. Kasi emotions wise, like halimbawa, di mo trip yung di mo trip yung isang subordinate mo, 'di ba? May mga instances na mawawala ka sa sirkulasyon ng pagiging totoong leader. So, ayun, kailangan mo siyang aralin pa rin and i-develop mo 'yon by attending seminars or trainings, 'di ba? And yung mga mentorship, ganyan, yung pagme-mentor din sa mga subordinates mo, like ikaw yung manager, tapos yung mga junior SEOs mo, paano mo sila mo-motivate, 'di ba? Kasi AI are just tools. Yung ikaw mismo as the manager and leader of the team will have a different role pa rin, no, in terms of upbringing or building a successful team, especially sa tawag dito, sa landscape ng SEO or sa mga projects na ginagawa mo. So ayun, ano pa ba, critical thinking and problem solving siguro. Well, yung kasi yung sa pagiging, halimbawa, SEO strategist ka, 'di ba? Yung mga strategy na naiisip mo, hindi ko rin alam kung alam na rin ni AI lahat 'yun eh. Like nasulat na ba lahat 'yun? Or may mga unorthodox pa ba na naiisip yung tao? Halimbawa, nag-type ka sa AI. Minsan ba naso-surprise ka sa mga sinasuggest niya? Especially Ah, kapag kunyari nilagyan mo siya ng prompt na think like a 10 years kunyari outreach specialist that well, focuses on SaaS, ganyan. May mm. nakikita kang mga kakaibang um, nilalagay niya. well, pagdating dun sa ganun, yung nilalagay mo na experience yung prompt mo, Mm-mm.
Sa totoo lang, wala akong nakikita. Alam ko na to Walang laman yung ganong, Oo. ano niya. So, Mm-mm. minsan, hindi ko na ginagamit yan. Pag sa akin, ano na lang, binibigyan ko muna siya ng data. Kumbaga, ano ba yung mga, let's say, pag nag-isip ako ng topic suggestions, binibigyan ko muna siya ng ICP, ng target audience, ng services na ginagawa ko. Mm. Bago ako magtanong ng isang bagay na, doon ako nasusurprise minsan sa mga suggestions niya about content marketing, ganun, about topics na pwede mong i-post ngayon. Lalo na pag nagbe-brainstorm kayo. Yung nag-uusap lang kayo, doon ako Nagko-convo kayo. nasusurprise sa kanya. Pero kapag yung isang prompt mo na nag-aka sa ganito, hindi ako nakakita ng expertise eh. Wala naman, parang nabasa ko na to. Parang ganun. Kasi for the most part, kinakannibalize niya lang naman lahat ng nasa, kung ano na yung meron niya. Pinagsasama-sama lang. Ito, kukunin niya lahat yung dataset na to, tapos pagkasamahan niya, ipapackage niya sa'yo. Tapos minsan nag-hallucinate pa siya. Hindi pa tama yung sinasabi. So, ayun. Anyway, sir, ano yung magiging papel, sir, ng AI sa, yung sa atin, gig economy, side hustlers yan, sa freelancing? Well, napakaganda ng ay dudulot ng AI, lalo na sa freelancing. Malaki, no? Ngayon. Oo. Nangyari ako, nung gumawa kasi ako ng Upwork profile, wala pa ang AI. Kumbaga, hindi ko pa alam yung gamitin siya sa GPT ng time na yun, mga 2018, 2019, ganyan ng pandemic. So, in-update ko kasi yon. Tapos ngayon, pag kino-compare ko yung profile ko sa Upwork versus dun sa mga bago ngayon na nag-freelance, parang ang gaganda nung nila profile. But, parang, pag ako yung hahanap ng SEO specialist, mas kukuhanin ko sila kahit medyo baguhan pa sila kaysa dun sa profile ko. Kasi yung sa akin talagang kung ano lang din yung services na in-offer ko. Pero kapag ginamitan kasi ngayon may mga coaches na nagtuturo kung paano papagandahin yung profile nila sa mga online platform. Gagamitan ng AI para alam mo yun, yung kung ano yung mga nasa introduction, ganyan, yung mga cover letters nila. Ang gaganda. Swipe file pa, tapos edit na lang. May swipe file na ibibigay. Oo, tas minsan yung tailored pa mismo dun sa job description na hinahanap. Kaya, galing no? Oo. Sabi ko, di ba, napakalaking tulong ng AI. So, productivity, no? Iba na rin yung, iba na rin talaga eh. Yung Upwork mo, sir, tawag dito, marami na siyang reviews ngayon din no? Yung Upwork mo. Oh, nice. Nasa 20 plus, ganun. Ayos. At least kahit na ganun yung old way. Medyo old way pa rin, di ba? Saka yung case study, yun yung hindi mo mapapagawa sa AI, yung case study. Kasi, syempre, saka kukuha ng mga screenshots dun. Pero, pwede mo patulong kay AI kung paano mo i-compose. Like, let's say, paano ba magandang way paggawa ng case study. Ganun. Oo. O kaya Tagalog yung sabihin mo sa kanya, gawin mo English yan. Di ba? Ayan din. Ano ba? Ano ba, sir, yung mga role ng AI bukod dun sa productivity? Syempre, mas marami ka ng time na mag-service or magbigay ng service sa iba kasi mas pinapabilis nga ng AI yung tawag dito, trabaho. So, kunyari, yung keyword research, ginagawa mo siya dati 8 hours. Ngayon, baka mga 2 hours na lang. So, pwede ka kumuha ng iba pang side hustle mo or magdadagdagan pa, kumbaga, mas marami kang masaservicean. Lalo na kapag medyo may alam ka na sa automation nga. Minsan, pwede mong gawin dun sa isang client. I-automate mo yung mga bagay. Tapos, kumbaga, i-monitor mo na lang siya, ganyan. Pag may call, makikipag-call ka na lang. Pero, ayun, at least nakapagbigay ka pa rin ng output sa kanya na yung pasok sa'yo. So, that way, makakakuha ka pa ng mga ibang client. Mas marami kang masaservicean. Ako, iba yung iniisip ko dito eh. Kumbaga nasa opposite side ako ng magiging role ng AI sa gig economy. Parang mas iniisip ko yung effect niya is higher competition. Kasi ikaw, kung halimbawa sir, ikaw, kaya mo gawin to dahil may AI ka na. And nakita mo rin kunyari sa YouTube, yung mga instruction kung paano siya gagawin. Di ba may mga nagtuturo nun ng libre sa YouTube? So, that means mas maraming tao rin na yun nga mag-upskill din and yun na magiging hindi naman saturated yung industry or yung market natin but higher competition lalo na kung
mabilis din sila matuto. Like, meron silang capacity na bumili ng mga tools, di ba? So, yun yung sa akin. Parang higher competition siya. Kasi may enable lahat eh. Okay. O kaya may template ako, ipapahiram, ipopost ko rin sa YouTube, di ba? Papakita ko rin sa kanila. May GPT ako, i-share ko. Like yung sa marketplace ng GPT, di ba sobrang dami na. Kung kumuha ka lang ng GPT mo dun, marami ka na rin magagawa eh. So, ayun, parang yun lang yung sa akin. Pero okay lang, kasi at the end of the day, parang sabi nga, di ba, matira matibay. Oo. Pinakamatibay. Survival pa rin yan. Doon pa rin kasi talaga lalabas yung experience, kumbaga. Oo. Totoo naman. Sa pool na, let's say, mga SEO specialist na alam na gumamit ng AI sa mga ginagawa nila, yung experience pa din ang mananaig dyan kapag medyo challenging na yung mga, let's say, trabaho or mga task na pumapasok. Doon magkakatalo eh. Siguro, yun, i-pull back ko naman ngayon. Kung sa higher competition, siguro tingin ko magkakaroon din, sir, ng mas maraming opportunity itong pagpasok ni AI. Kasi may mga nakikita na ako, mga AI agency ba yung AIA? AI. Oo, mga ganun. Oo, mga AIA. So, kasi may nakikita ako na trend, like one person business. Narinig mo na yung ganun na. Si Ryan Stewart? Ayun, Ryan Stewart. Pero marami nang Oo. One SEO agency ba yun? Sabi niya. Mag-isa lang siya sa agency, tas siya na writer, siya na keyword research, siya na rin nagde-dev. Possible yun sa AI agent eh. So, ayun, marami. Tapos yung mga nagkaroon na ng mga panibagong mga job description like AI prompt engineers, di ba? Wala mong ganun dati. So, ayun, siguro soon magkakaroon ng AI agent expert. So, marami magiging opportunities din to. Kaya, yun nga, which leads us sa question natin na last. Ano, sir, sa tingin mo yung dapat paghandaan ng mga professionals para sa AI-driven workplace ng future? Summarize na lang natin yung mga sinabi natin. Dami na eh, no? Kailangan nilang aralin pa rin syempre yung fundamentals. Wala talaga, kahit anong bagay, kahit anong trabaho, kailangan alam nyo yung fundamentals kasi dyan pa rin yung magiging pinakalaban nyo sa AI, yung uniqueness, tsaka kung paano mo i-handle yung situation, dyan papasok. Tapos, syempre, yun, mag-aral ng mga tools, ngayon pa lang, kung hindi kayo nakahawak pa ng ibang AI-driven tools, humahawak na kayo kasi mag-i-stay talaga si AI eh. Pwede kayong hindi mag-stay pero yung AI mag-i-stay at mas lalo pang mag-i-improve. So, wag kayong wag niyo hahayaan na parang ma-replace kayo ng mga bago na marunong mag-AI pero kayo traditional pa rin yung ginagawa niyo. Yes. Embrace lagi, no? Wag kayong matakot. Tama naman, tama. I-add ko na lang siguro dito, yung sa mga batikan na, katulad mo, sir, and other SEOs na nag-emerge na, di ba kasi meron tayong, ano ba tawag dito? Yung group, SEO, Bardagulan ba? Shoutout dun sa mga, dyan. Maganda sumali dito guys sa mga nakikinig sa atin sa SEO Kwentuhan. Sali kayo sa SEO. Ano ba ito? Tambayan. SEO Tambayan, SEO Tambayan. SEO Tambayan. Share, pwede ba nating i-share yung na ito para maka-join sila dito? Oo. Share natin. Sige. Sa show notes na lang. Discord channel. Sali kayo dito. Masaya dito eh. So yun, marami tayong nakikita ng mga mga halimaw pala sa SEO, 'di ba? Di natin alam. So yung siguro maipapayo ko sa kanila actually di ko pa nga ginagawa ito, pero unti-unti naman mag-develop sila ng personal brand. Like, yung tulad ng ginagawa mo, sir, yung ginagaya mo si Dennis Trillo, pero mas gwapo ka. So, nakikilala ka ng mga tao, na tao ka, di ba? Na may real entity dun sa Beyond Gov Valimento na name. So, yun, develop siguro yung personal brand. Tsaka, kasi yung iba sa atin parang natatakot din mag-share ng knowledge eh. Like, doon ko lang nakikita yung mga nag-share ng knowledge na malulupit pala. So, yun, develop nyo yun and mas marami kayong magiging entities throughout Google. Mas maganda. Kasi magkakaroon din kayo ng ano nga tawag dun, sir? Nakalimutan ko. Yung knowledge graph? Knowledge graph, yan. Para magkaroon kayo ng knowledge. Tsaka pag tinanong nyo si ChatGPT, kilala niya na kayo, di ba? Tinatanong mo nga lagi. Tinitrain mo ba si ChatGPT para makilala ka?
Oo, train ko siya eh. Para soon siguro magkaroon din ako ng knowledge ko. Siguro last question, sir. Sabi ko last question na yun. Pero may gusto pa akong itanong eh. Yung kasi ang trends na tinanong natin is yung 2025. How do you see, sir, yung SEO 10 years from now dito sa industry natin? Ang hirap naman. Parang interview. Parang interview question. Dati kasi parang hindi ko nga alam yung mangyayari sa susunod na 6 months. Parang yung 10 years, ang hirap eh. Oo. Hindi ko nga alam kung kakain ako mamaya. Feeling ko baka wala ng SEO. Yun lang. Hindi ko masasagot. Sorry. Wala talaga akong maiisip eh. Pero feeling ko dito napaka-advanced na kasi kung titignan mo napakabilis na mga technology ngayon eh. 'Di ba? Kung babalikan mo nga mga 10 years from now wala pa namang mga may mga gadgets na ba? 10 years from now, 2015. Meron na. Mga 20 years from now medyo wala pa tayo masyadong gadgets. Pero ngayon 'di ba ang dami ng mga mga yung mga sasakyan. Yung like yung mga brands ngayon, 'di ba? Mga electric cars na meron ng AI din. So, ang hirap sa situation natin. Hindi ko masabi kung may SEO pa rin nun, pero malamang kung meron man, baka evolved na talaga. Sobrang laki nang nabago sa pagse-search ng tao. Baka mamaya hindi na cellphone yung gamit natin sa pagse-search, no? Meron na tayong mga IC sa utak or sa mata natin, 'di ba? Neuralink. Yung kay Elon Musk. Elon Musk. Baka ganun na, develop diba? yun na yun. Putik na yan. Magkano ka biglang nanginginig ka, no? So, hindi, sorry, may tumatawag eh. May notification. Nanginginig ka. Walang na-drive. Yun, so, sa akin, sir, bago yung natin, yung usapan natin, nabanggit ko yung Oppenheimer, di ba? So, napanood ko siya recently. So, naganda na ako sa kanya kasi isa sa mga pivotal na event na nangyari sa mundo is yung pagbomba ng US sa Hiroshima. So, and Nagasaki. So, dalawa kasing binomba eh. So, around 100,000 ata yung namatay nun. 50,000 initial deaths and 100,000 kasi may radiation pa, so on and so forth. So, bakit ko siya kinoconnect? Na-connect ko siya nung nag-usap si Albert Einstein tsaka si Dr. Robert Oppenheimer. Yung closing scene na nung pelikula. So, ito, nagpatulong ako kay ChatGPT kasi English to eh. Ang hirapan ako eh. So, ito, yung inano niya. Parang kinonect ko siya eh. Parang may connection kasi siyang dalawa. So, sabi niya, after Oppenheimer, the world didn't immediately destroy itself, but it did change forever. So, ang sinasabi niya dito kasi, dun sa Oppenheimer na movie, may theory kasi si Oppenheimer na kapag sumabog yung mga atoms dun sa nuclear bomb, pwedeng kumalat sa atmosphere, tapos continuous yung sunog niya. Kumbaga buong mundo mababalot ng fire. So masisira siya. So the nuclear threat became part of global politics requiring treaties, regulations, and ethical debates. So ang nangyari naman doon, after nung Hiroshima bombing, wala nang World War III, di ba? Kasi natatakot na yung mga bansa na magyera pa ulit. So naayos yung mundo. Naayos siya technically. Hindi wala as of now kasi wala pa namang nangyayaring global threat. So, iniisip ko, yung AI, binild ba natin ito na makakatulong sa progression ng humanity? Kasi 10 years from now, di natin alam, di ba? Or something na eventually mawawalan ng control. Like, mawawalan tayo ng control. Di ba? Pero at the end of the day, yung AI kasi, it is being controlled by human eh. So, if it gains consciousness, kasi for the most part, mas matalino talaga yung AI kaysa sa atin. So, hindi pa siya nag-evolve. Kumbaga, nasa infancy pa lang siya. Paano pa pang nag-evolve yan 10 years from now? Diba? Kung magiging matalino man yan, at the end of the day pa rin, yung tao pa rin yung ko-control dyan. So, kinakatakot ko lang, pag pumasok na yan sa, sa economics, kung nako-control niya na rin ba yung gross domestic GDP ng kung siya na ba magko-compute noon, yung mga ganun ba? Pag napasok na siya dun sa parang pinaka mga ginagawa ng tao, ano pa kayang magiging essence natin? Like, nasa beach na lang ba tayo? Nagpapahinga, alam mo yun? Yun yung mga naiisip ko. Siguro catastrophic in a sense, but still hopeful na yun nga, magkaroon ng
regulatory bodies. Kasi instead na makatulong to sa atin, hindi natin alam yung hinaharap natin in the future. So, ayun lang. Baka at the end of the day tayo pa rin yung, alam mo na, sumira sa mga magagandang dulot ng AI na to. Kasi ang dami niyang naitutulong sa atin ngayon eh. Diba? Huwag ka malungkot, sir. Sorry sa Well, din revelation. ako napapaisip lang din kasi minsan Mm, may mga games ako na nilalaro sa PS4 dati na mm, yung advanced talaga. mm, Tapos ang visualize kasi is that makakasalamuhan natin is yung mga Android ganun. May mga humanoid. May mm. human pa rin pero meron na rin mga robots or AI na tutulong sa atin sa mga ginagawa natin daily lives. Doon nga sa nilaro ko na yun, nakalimutan ko na yung title pero parang detective yung mga AI. Ah, Detective yung galing mga no? robots. So pwede maging police, 'di ba? Sa future, Mm. sila na yung magpapatrolya, mga ganyan. Pero meron din silang regulations nga sa paggamit. Mm. Pero ang tanong dun, magpaparegulate ba yung ibang gumagawa? Kasi madami ng matalino Oo, ngayon eh. malamang may mga kumbaga black hat 'yan, 'di ba? Oo, Yung kaya mga nga eh. hindi Anyway, hindi susunod sa batas. oo. Pero wag kayo malungkot ha. Kumbaga parang open ano lang naman to, open conversation. Like I'm just speaking my mind. And also nabasa ko rin nabasa mo ba yung book sir ni Yuval Noah Harari? Basta yung meron siyang book about AI din. Maganda siya. And doon kasi ako unang namulat. So 2 times ko siyang nabasa. Kalimutan ko pa yung title ng book. Binasa ko nakalimutan ko yung title ng book. Pero ayun, about AI siya, AI progression. Hindi daw sa nuclear weapon tayo, alam mo na yun, madidisintegrate or mawawala dito sa mundo but with AI. Mali mo Yun yung sa sinasabi. asteroid pala. Possible din. Di ba may asteroid? Oh, pero di na siguro sa lifetime natin yun, yung may mga Ah, Terminator. Pero, yun. Anyway, yun lang, sir. Baka may i-announce ka. wala naman. Sali na lang sila sa SEO Tambayan. Yung course mo, di ba? Ongoing pa rin. Oo, ongoing Oh. naman. Pero, Mm. kumbaga, nandyan lang siya. Pero, Mm. ang ina-announce ko lang is like, gumawa ako ng sarili kong, ngayon, page for the SEO workout para doon na sila pwedeng magbigay ng mga reviews, ganyan. Tapos, tinatry ko din kasi mag-FB marketing. So, wala, para, matesting lang. Yan. Sige, sige, sir. So, yun lang. Follow nyo kami sa social medias namin. SEO Kwentuhan sa Facebook. Also sa YouTube and Spotify. We're live there. Kaya yun. See you sa susunod na episode ng SEO Kwentuhan. Okay? Bye-bye. Bye-bye.